Umarangkada na muli ang impeachment trial at nasa agenda ngayon ay ang Article 1 na tinatalakayang betrayal of public trust through the systematic misuse of confidential funds. At narinig din natin ang testimonya ni Ninita Camposano at Violeta Constantino, mga dating empleyado ng Land Bank na ikinumpirma ang pag-withdraw ng limpak-limpak na pera ng tauhan ng Vice Presidente. Pero bago po yan, nang tanungin namin ng taong bayan, alam ba nila kung para saan yung confidential funds na yan? Ang sabi nila? Hindi ko po alam kung ano po ang confidential fund. Siguro sila lang ang nakakaalam kung ano po ang sinasabi niya confidential fund. Para sa akin, yan po yung budget na isama nakaupo or policy ko na binibigyan sila ng budget para sa mga other expenses na like yung for investigating na sariling magkakandak sila ng investigation. Doon po nila pupunin yung confidential funds. Para sa akin, di ko kasi alam yan, confidential fund na yan eh. Kasi mismo yung mga nanunungkulan sa atin, hindi nila ma-explain kung para saan nila ginagamit yan eh. Kahit anong administrasyon, hindi nila maipaliwanag kung saan nila ginagamit. Yun yung fund na gagamitin. Doon nila kukunin yung fund para sa mga project nila. Pero di ko alam kung anong project yun. Tsaka di natin sure kung ano ba talaga yung project na paggagamitan nila. Confidential funds po, since na-research ko na din po to, it's the funds na hindi po siya audited ng Commission on Audit. So, ina-allocate lang po siya and then wala pong thorough audit ng mga things na paggagamitan. Alam po, as long as same yung report nyo na gastos at the end of the fiscal year, then yun lang po yung tinitingnan nila pero wala pong transparency on it or anything. Walang transparency because we don't require it. Hindi na-upload sa website, kumbaga. Hindi ba yung tindera, alam niya yung discretionary, ha? O, no, huwag mong iismalin. Oo. Alam nila, nakikinig sila sa balita. Oo. Kasama po natin ngayon ang lead house prosecutor for impeachment, Article 1, o betrayal of public trust through the systematic misuse, misappropriation, and irregular liquidation of confidential funds. Meron palang ganun, ano? Manila 3rd District Representative Joel Chua. Welcome back to Memo Kong, Joel. Ay, sir. magandang umaga po, Willard and Ma'am Corina. Magandang umaga. Saan po ba nakasulat yung, yung definition of confidential funds? Well, we have to distinguish muna. Ano yung difference ng confidential sa intelligence fund? Tsaka discretionary. Ayan. Yung yung intelligence fund, ito yung ginagamit sa military. Diba? Yung confidential, pagka private. Okay. So yung mga LGU, mga department na hindi naman sila categorize as mga military. Okay. So yun ang pinagkaiba ng dalawang yan. But yung paggamit, halos the same. Tsaka yung mga kung paano sila ginagawa. Diba? And it all falls under discretionary. O iba pa yung... Iba yung discretionary. Oh, ano naman Yeah, po yun? kasi ito yung purpose nito, yung confidential tsaka intelligence. For purpose nito yung yung pagtitik-tik, pagkukuha ng mga information, di ba? Intelligence purposes ito. Kaya lang ang distinction lang nito is yung isa pag mga military, yung isa pag civilian ang gumagamit. Ah, okay. So yung sinasabi nating discretionary, iba naman 'yun. So iba pa 'yun. Wala yung kinalaman dito, iba namang purpose 'yun. Saan nga po nakasulat lahat yan? Well, I think dun sa yan, sa mga COA, meron kasing yan yung circular. Aha. Pati yung paggamit nila at saka kung paano sila i-handle. So may nakalagay dun. Okay. So, naintindihan mo? Saka usually sa appropriations din yan, no, sir? Talaga ina-appropriate na sa budget Like for bill. example Oo. dito, sa confidential fund, ang paggamit yan, inaalaw naman yung paggamit ng pseudonym o mga aliases, di ba? Pero, yung counterpart nito na totoong pangalan, dapat yan, it should be placed in a sealed envelope. Tapos nakalagay sa likod confidential, at ito, ilalagay pa ito doon sa vault. Okay. Naka-bold pa, nandoon yung talagang pangalan. So pag sinabi mong, let's say for example, Mary Grace Piatos,
ano talaga yung totoong pangalan na ito? Pwedeng si Joel Chua. Yun ang totoong pangalan niya. So, yun ang ano nun. So, Narinig ko po yung paunang depensa nila when this first came out. Ano? At ang sabi nila, ng kampo nila, I don't remember kung sino ang nagsabi, kaya nga confidential Kaya tinatago namin yung mga totoong pangalan sa mga pangalang Mary Grace Piatos. Okay, makes sense. Pero kailangan din nila ngayong ilabas. yeah. Yung Tsaka mga- kailangan nila yung ano yan sa COA. Pag hiningi ng COA yan, kailangan ipakita mo. Dahil ano pang purpose kung bakit may mga ganong parameters? Bakit pa kailangan ilagay sa bold kung puro peke lang naman ang ilalagay mo dyan? Ayun. Well, kailangan pa nilang patunayan na tunay. Yeah, Kasi, definitely. kasi ang hinala nga talaga ng tao, peke. Yes. Dahil sa mga pangalang ito. Bakit ito lumobo sa termino ni Vice President Sara Duterte kumpara sa dating mga nanilbihang vice-presidente? Kasi ayan si Kabayan, kano yan? 6.5? 6.59, yes. Okay. And then VP Gingona 5 million, VP Jejomar Binay naging 6, VP Lenny Robredo 0, at naging 500 million kay VP Sara Duterte noong 2023. Plus 125 million. Yes, so 625. Bakit sa palagay po ninyo ang laki ng Sa ngayon diferensya? kasi, sa present na natin, walang distinction kahit saan po pwede mong ilagay Oo. Diba? Kaya nga naghaing tayo sa Kamara, nagpasa tayo ng legislation na ilimit ito doon lamang sa mga ahensya o sa mga departamento na dapat may kinalaman sa peace and order, national security, like for example, defense, di ba? Definitely, yung mga LGU, mga executive dyan, mayor, governor, yan, allowed dyan. Di ba? Yung presidente, lalo na yung presidente, dahil ito yung commander-in-chief ng For ating peace and bansa. order and Peace and security. order and national security. Yes. Pero yung mga ahensya na wala namang kinalaman, like for example, DepEd, ano namang kinalaman nito sa security? Oo Kasi nga yung po. paggamit nga nito is yung for intelligence purposes Yan yung yan yung mga patago na hindi dapat nalalaman ng marami. Yes. Intelligence So kailangan covert. Kaya nga naglalagay ng mga pseudonym para hindi kasi to protect din yung asset nila. 'Di ba? Kaya normal 'yon. Tapos pag makikita mo may mga rental ng safe houses kung saan nila itatago yung mga asset nila. Ayun. 'Di ba? So dito kasi nakita rin natin nung sinuri natin yung mga voucher na ipinresenta. Meron silang mga voucher dito na 1 million na rental in just 11 days. So ang tanong, walang details. Anong klaseng Anong klaseng safe house ito? Actually, hindi nga 11 days yung 4 days lang yun Parang narinig ko kagabi 24 hours lang. Hindi, yung Iba sinasabing pa yun. 24 hours, Oo. ito yung dinisburse yung 125 Yung million. 125 million. Kung paano nila inubuos, di ba? Pero yung sinasabi ko nga dito, ito yung sa mga acknowledgement receipt na wala namang details. Okay. Nakalagay lang 1 million rental of safe houses. So anong rental of safe house, di ba? So Okay. saan? Ang dami Anong kong- klaseng safe house yun? Tapos ba't ganito ka, 4 na araw lang 1 million? Anong klaseng mas mahal pa sa pinakamahal na resort. Diba? Pag mag-renta ka sa mga mahal na resort. Correct. Diba? Ang dami kong tanong, ikaw muna. Oo. Kaya ang kahapon, Kong Joel, ano ang na-establish ng prosecution sa pag-testify ng taga-Land Bank? Well, yung kahapon, Oo. ito yung pinagmulan Diba? So, kahapon na-establish natin na yung pera, number 1, public fund. Dahil galing sa National Treasury. Okay? Pera ninyo. Number 2, na yung pera, winidraw. In cold cash. Sa OBP, 125 million. At doon naman sa DepEd, 37.5 million. Sa OBP, 4 na beses. Sa sa DepEd, 3 beses. Sa OBP, ang tumanggap yung SDO, si Miss Gina Acosta. Doon naman sa kabila naman, SDO rin ng DepEd, si Fajarda. Okay. SDO, Special Disbursing Disbursing Officer. So silang, kasi Oo. ang may tangan nito, 2 lang dapat ang in charge yan, no? Unang-una yung head ng agency, which is si BP. Pangalawa yung SDO.
Doon naman sa kabila, yung secretary ng ng DepEd, which is si Bibi pa rin. At pangalawa, yung SDO, si Edward Fajarda. Yung SDO, sir, papatawag din ho ba? Sa Yes, witness stand? kasama sila sa mga testigo. But for next week, ang nakasalang sa atin yung dalawang COA. 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 Commission Okay. on Audit. Alright. So, ito po bang paglabas ng una ninyong testigo, ito po nga mula sa Land Bank. So, she mentioned that it was an unusual transaction. Unusual. So, malinaw na po ba yung unusual? Is that enough, even if it is not illegal? Well, kasi ang sinasabi nila kaya unusual dahil ito yung first time na nag-withdraw in cold cash ng ganito kalaking amount, 'di ba? Ang departamentong 'to. 'Di ba? So kasi may mga malalaki silang transactions dito pero cheque. 'Di ba? Like dito sa departamentong 'to, siyempre alam naman natin ngayon ang ginagamitan ng mga department puro mga ATM na 'yan pag magpapasweldo, 'di ba? So hindi mo naman kailangan maglabas ng malaking cash. Pero dito cold cash 125 kaya unusual siya. Okay, so yun na nga, unusual. Paano po yun? So, kailangan pa ng, of course, that's the first step. Kailangan 2-3 steps para mapatunayan na yung pinaggamitan ay hindi isiniwalat, walang transparency, o kaya illegal yung pinaggamitan. So, ngayon kasi, ang napatunayan natin kahapon, inilabas na yung pera. Yes, So, ngayon, nasa kamay na nila. O ngayon, ang susunod na ipepresenta natin COA. Dahil eto naman yung paano ginamit. Ayun. Paano niliquidate? Saan dinala? So, yun naman yung susunod. Sir, yung confidential funds ba, ano ba yan? Sky's the limit? Bakit ganun? Yung ibang mga busy, sa bagay, si former Vice President Leni Robredo, hindi talaga dinisbursan yun. Oo. Hindi sila magkasundo ng kanyang presidente Opposition siya noon. noon, Oo. Kung titingnan mo, no, yung history, yung pattern ng ating Vice President, nung siya ay mayor ng Davao, lumobo rin yung kanilang confidential fund nung siya ang mayor. So, dito, dinala rin niya nung siya ay VP. Surprisingly dito, lobo rin. So kaya nga, there's no limit? If you request for it, it will be granted? Well, dito, lumalabas. Ganun ng... Wala pong nakasulat sa batas na, hanggang dito ka lang, ha? Who is the approving body? Well, ang alam ko sa mga LGU, no, may mga ano yan may mga let's say 5% ganito for this, di ba? For disaster, may limit yan may mga percentage yan So Okay. dito hindi ako sure kung Ano ano yung yung limitasyon? limit sa kanya. But who is the approving body? Is it the president? Ano yan? Siyempre, unang-una ipopropose ng mismong agency, yung OBP at saka ng ng DepEd. Sila naman magpo-propose. Ipapasa nila yan sa DBM. DBM. So, pagdating sa DBM, ipapasa yan sa Congress at saka sa Senate for budget approval. Okay. But normally yan kasi, by tradition, ang pondo ng presidente at pondo ng vice president, normally, by tradition, hindi yan masyadong ini-scrutinize. Courtesy ang tawag doon, courtesya, 'di ba? Okay. Kaya lang nagkaroon dito ng issue dahil if I remember it correctly, during that time, yung mga makabayan, they questioned it already. They were asking for the audit report. Dito nga, siguro nakita na nila ito. So, it was during the time na nung 2024. Budget So, budget hearing or 2023, hindi ko si Congresswoman Franz Castro yata yun. So, kinukulit niya yung COA. Kaya naglabasan to dahil para isang taon niya yata itong hinihingi. Okay. So, nung lumabas, ayun na, biglang nasiwalat na ganito pala yung So if people want the president to also be transparent about his confidential funds, pwede rin namin i-demand yun. Yeah, pwede Ayun, naman. pwede rin. Pero kasi yung pinagkaiba ng presidente at saka ng vice, yung presidente, commander-in-chief yan. Siya talagang in charge. Yung purpose, yung position niya, talagang kailangan niya ng confidential fund or intelligence fund, di ba? Kasi being the commander-in-chief,
siya rin ang in charge sa ating PNP. Siya ang may hawak ng defense. Lahat naman yung mga nakaupo dyan, puro mga alter ego lang ng ating presidente. Unlike the Vice President, ano ba trabaho ng Vice President? Hindi naman siya ang, kumbaga yung opisina niya, wala namang ganitong Parang first runner-up trabaho. sa Miss Universe. Spare time Diba? nga, sabi nga nila, diba? Kung wala na ang Hindi kasi most of the Winner. functions of Miss Universe, si Miss Universe. Si first runner-up, pagka nabaldado lang si Miss Universe. Lalo na yung DepEd. Ano ang ano nun? Ano ang purpose. nun, diba? Okay. Bakit po pinigilan yung manifestation ni Kong Laila de Lima? Well, ang sinasabi kasi nila na parang may conclusion na, di ba? Preemptive, gano'n. Preemptive. Pero siyempre kami, nalungkot kami, no? Dahil unang-una, the reason bakit kami naggaganito, nag-opening statement. Number one, para ma-differentiate muna yung Article 4 doon sa Article 1. Kasi nagkaroon na ng transition from Article 4 to Article 1 para malinawan yung tao na panibagong article na yung pag-uusapan natin. Ngayon, pangalawa, para magkaroon ng overview and what to expect. Ano ba nilalaman na itong Article 1 na to? Ano bang gusto ninyong patunayan? Ano bang allegation ito? Yun sana yung sasabihin. Hindi But bang it was- opening statement sa mga pelikula na pinapanood ko? Normal lang, hindi ba? It's normal that you say what you intend to prove. That by the end of this presentation, we would have proven that 1, 2, 3, 4, 5. Yun lang naman ang ginagawa Yes, yata ni oo. Laila de Lima kahapon. Kung ayaw sa impeachment court, dito na lang sa memo nila sabihin. Correct. Oo. Gusto kong malaman kay Kong Joel kasi itong article na to ang may maraming trial dates na ilalaan Yes, ng prosecution. oo. But- Ganun ba talaga kasalibuot, sir, itong issue? ng Well, we are confidential talking of funds? 4,000 documents, acknowledgement receipt. So, sa marking namin. And then, nag-separate marking yung defense. So, we are now talking about 8,000 documents Okay. sa mga acknowledgement receipt. So, pa sir, lang. inisa-isa po ninyo yun? May mga 10 tayo na nag-isa-isa dito. So, but hindi ko na muna sasabihin. You will be surprised pagka pinresent namin yung mga pangalan. Mga pangalan ng pinuntahan ng pera. Yes, yung mga ginamit nila. But, yun nga, kaya medyo mahaba. But, siyempre, kagaya nung threat, 'di ba? Doon sa threat, marami rin supposedly mahaba rin yung trial dates eh. But since na-establish na namin yung hinahanap namin doon sa 3 testigo lamang, finorgo na namin yung ibang mga testigo like Sulaika, 'di ba? So, yung mga ibang testigo na tsaka yung si captain yung kapitan na nag-serve. So, pinorgo na namin dahil na-establish na namin yung gusto naming establish sa Article 4. So, ganoon din ang gagawin namin dito. It does not follow na porke sinabi namin 13 or 15 trial dates, talagang susundin namin yon. Once na nakita namin na matibay na, after, let's say, presenting at least 8 to 10 witnesses, okay na, pwede na. Diba? We will move on to the next article na. Kong Joel, anong update kay Mary Grace Piatos? Nilitaw ba siya sa trial? Malalaman natin yan. Titingnan natin. Excited once na kaming makilala siya. Excited na kayo. Kung siya ba ay mukhang chichirya o ensaymada? Oo nga. Tingnan natin. Lahat naman yan, titingnan natin kung paano natin maipapalabas at maipipresenta. Ayun. Kasi hindi lang yun ang pseudonym na ginamit, hindi ba, sir? Merong Milky Sequoia, iba pa. Oo. Meron pang Oo, gano'n. ibang pangalan Ay, pa. marami pa yun. Marami pa yun. Okay. So, ano pa po ang mga dokumento na aming hihintayin? Yun nga yung mga pangalan, tapos yung mga... Sino pa po ang mga testigo? Well, ang mga naka-line up sa atin, di ba? For next week, yung COA, yung dalawang COA, and then yung archive, and then may mga nakalista rin sa atin, yung mga dalawang SDO. So, pwede natin categorize sila as unwilling or hostile witness. Si Acosta at si Fajarda. So, yung mga AFP personnel na nag-certify, nagbigay ng certificate na ginamit ng DepEd to justify yung release nila ng Confi Fund. Pero during the committee hearing, inamin ng AFP na wala silang natanggap kahit na 5 sentimo
funding from DepEd. After all of this, parang it is clear na sila ay confident, ano? Parang 100% kayong naninindigan na talagang mapapatunayan ninyo that there was a misuse of confidential funds. So I won't ask you that anymore. Ito na lang po, talagang idedire-diretso po ninyo yung inyong pagsulong ng isang panukalang batas para matanggal na yung confidential funds. Well, hindi naman natin tatanggalin dahil may mga ahensya talaga na Yes. kailangan, di ba? Opo. Pero ililimit natin dun sa mga ahensya na talagang kailangan ito. Kasi kung dun sa mga ahensya na wala namang purpose, so alam natin na parang binibigyan mo lang sila ng opportunity para saan dalhin Correct. itong pondong to. Oo. Diba? And not only that, meron din tayong batas na isinulong na hindi po pwedeng kahit sino SDO na. Diba? Kailangan ito permanent position doon sa ahensya o departamento. Kasi kung kunyari bit-bit ito ng biglang kung sinong uupo doon na i-appoint ng ating presidente, tapos bit-bit niya yung SDO, so malaki yung possibility na may kuntsabahan yung dalawa eh. Mawawala yung check and balance. Ayan, Kumbaga okay. pwedeng career officer, no, Dapat sir? career officer para at least medyo mangingiwi ka. Di ba? Aha. Okay, I look forward to that. Kasi pera natin yun eh. Bakit Oo. confidential? From us. Yeah. Kailangan alam natin. Okay, ngayon nalinawan na po tayo sa isyong ito. Alamin naman natin ang komento ng ating mga manonood online. Para saan ba ang confidential fund? Saan sabi nila? Raymond Virtusio, confidential fund is a loophole of these corrupt leaders to secure their money spent during elections. Sabi naman ni Joseph M. Suarez, why would DepEd need confidential fund? If anything, they would need learning materials, classrooms, healthcare for the kids in school. You cannot call those confidential. They're the basic needs of the school. Or guidance counselors, kulang na kulang. Jan Jam Chu, for intelligence government operations. Kaya unknown names ang nakalagay for the security ng mga intel. Pero Intel funds to gaya ng paglilinaw ni Yes. Congressman Joel Chua, di ba? Sabi naman ni Mike Resio, para sa luho daw ng nakaupo sa pwesto. Pwede rin. Ram Aberion, palibhasay confidential, sinamantala naman. Ayan. Maraming salamat po. Manila 3rd District Representative Joel Chua, mabuhay po kayo. Maraming salamat. Thank din you po. po. Thank you, sir.